Talambuhay ni Joseng Sisiw. Bago pa man sumikat sina Francisco Balagtas at Jose Rizal, may isang makata na tunay na humubog sa anyo ng panitikang Pilipino. Siya ang tinaguriang hari ng mga makata noong kanyang panahon. Walang iba kung hindi si Joseng Sisiw. Bagaman walang formal na patunay kung sino ang tunay na may akda ng Ibong Adarna, madalas maiugnay bilang posibleng sumulat ay si Jose de la Cruz o Joseng Sisiw. Sino nga ba si Jose de la Cruz? Ang kanyang buong pangalan ay Jose de la Cruz o mas kilala bilang Joseng Sisiw. Siya ay ipinanganak noong ika-20 ng Disyembre 1746. Siya ay pinanganak sa Pandacan, Maynila. Namatay naman siya noong ika-12 ng Marso 1829. Siya ay pinakatanyag na makata ng kanyang panahon. Si Jose de la Cruz ay tagapagturo at inspirasyon ng mga dakilang manunulat tulad ni Francisco Balagtas. Siya ay maestro ng awit, korido at komedya noong panahong kolonyal. Ang tanong, bakit tinawag na Joseng Sisiw? Tinawag siyang Joseng Sisiw dahil mahilig siyang tumanggap ng sisiw bilang bayad sa paggawa ng tula o pagsulat ng komedya. Noong panahon niya, ang sisiw ay simbolo ng pagpapala at swerte, bagay na nagbigay kulay sa kanyang katauhan bilang makata. Si Jose de la Cruz ay lumaki sa payak na pamilya na walang kakayahan para sa mataas na formal na edukasyon. Ngunit sa kabila nito, maagang nahilig sa panitikan at napaunlad ang talento sa pamamagitan ng pagbabasa ng lumang aklat, pakikinig sa matatandang makata, pagsali sa mga duplo at tagisan ng talino. Siya rin ay kilala bilang self-taught poet, natuto sa sariling sipag at talino, hindi sa formal na paaralan. Si Jose de la Cruz ay isa sa mga haligi ng panitikang Tagalog noong ika-18 at ika-19 na siglo. Siya ay sumulat ng maraming awit, korido, komedya at tulang pasalaysay na madalas itinatanghal sa plaza at pista. Siya ay kilala sa malalim ngunit malinaw na tugma, masining na paglalaro ng wika, at kakayahang magbigay ng aral sa pamamagitan ng kwento. Si Joseng Sisiw ay naging guro at mentor ni Francisco Balagtas, ang ama ng panitikang Pilipino. Si Balagtas mismo ang kumikilala sa katalinuhan ni Joseng Sisiw. Isa si Jose de la Cruz sa mga itinuturing na posibleng may akda ng Ibong Adarna, batay sa kanyang estilo ng pagsusulat na tugma sa korido at kanyang kasikatan sa paglikha ng mahahabang tulang pasalaysay. Gayunpaman, hindi pa napatunayan sa anumang dokumento o tala na siya ang totoong sumulat. Ang Ibong Adarna ay itinuturing na salaysaying bayan na walang tiyak na otor. Ngunit mahalaga pa rin ang pangalan ni Joseng Sisiw dahil maaaring siya ang nagpalaganap o nag-ambag sa popularisasyon ng korido sa Pilipinas. Narito naman ang mga natatanging katangian ni Joseng Sisiw. Siya ay may matalas na memorya. Kaya niyang bumigkas ng tula ng walang kopya. Mahusay din siyang tagapagkwento. Kayang palitan ang tono, emosyon at ritmo, depende sa tagapakinig. Si Joseng Sisiw ay may likas na karisma, kaya naging paborito sa mga pagtatanghal sa pueblo at pista. Malikhain at mapagmasid, ginagawang inspirasyon ang ordinaryong buhay sa paligid. Sa kabuuan, si Joseng Sisiw ay patunay na ang malikhaing pag-iisip at pagmamahal sa panitikan ay may kapangyarihang bumago ng kultura dahil sa kanyang talento, sipag at impluwensya, nananatili siyang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan bilang Pilipino.